Sa Mage Tower, ang sikat ng araw ay dumadaloy sa loob at isang notification ang biglang lumabas na nagpapakita na ang isang bagong feature ay na-unlock sa loob ng tower. Sumisilip mula sa likod ni Granfell, ang pag-uusisa ni Hoy ay lumabas. Isang bagong feature. Bigla, tumunog ng malakas ang kanyang telepono. Bahagyang kumunat ang noo ni Granfell, tumingin sa nanginginig na device habang ito ay nanginginig sa mesa, na nagdudulot ng nakakagambalang ingay. Si Hyle na medyo naiinis ay nagbulong. Sino ba ang patuloy na tumatawag ng ganito? Sa pagtingin sa mga notification sa screen, lumaki ang pagkairita ni Hoy. Siya na naman. Ano kaya ang dahilan ngayon? Si Granfell, na walang pakialam ang ekspresyon, ay itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at humigop, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa telepono. Mula sa wala, isang piraso ng papel ang lumutang sa harap ni Granfell. Pagkatapos lang niya tinanggal ang kanyang mga mata sa telepono. Hawak ang misteryosong papel, hindi niya maiwasang magtaka. Ito ba ay mula sa Mage Tower? Ang papel, na dating walang buhay, ay biglang nagsalita. Master Hoy, natigilan si Granfell. Ang papel ay lumutang sa ere, nagpapatuloy sa kanyang mensahe. Ako si Chief Mage Maya, ang taong nakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga mensahe. Ipinadala ko ng mapagpakumbaba ang scroll na ito dahil hindi pa ako nakakatanggap ng iyong tugon. Pakiusap patawarin mo ako sa aking pagiging abala. Sa pagkarinig nito, isang bakas ng pagkairita ang kumislap sa mukha ni Granfell. Nang hindi binibigyan siya ng pagkakataon na sumagot, ang scroll ay nagpatuloy ng walang tigil. Ako ay nakikipag-ugnayan upang ipaalam sa iyo na bilang isang co-researcher na may isang Chief Mage, ikaw ay halos pantay sa isang Chief Mage. Naghanda ako ng isang panunumpa para sa iyo. Bigla, ang tono ng scroll ay nagbago. Adventurer Lee Hoy, natutuwa akong makilala ka. Ako si Wenger Tom. Naghanda ako ng isang maliit na welcome gift para sa iyo. Adventurer Lee Hoy, hello. Ako si Notor. Adventurer Lee Hoy. Pagbati, Master Adventurer Lee Hoy. Naramdaman ni Hoy ang pagkahilo mula sa barrage ng mga mensahe. Ang kanyang mukha ay dumilim. Ano ba ito? Sa loob, isang boses sa kanyang isip ang nagbabala sa kanya. Oras na para tumakbo. Kung mananatili pa ako ng matagal, mauubos lang ako. Sa matalas na katumpakan, si Granfell ay umikot at tumakbo ng buong bilis. Iniiwan ang hindi mabilang na mga sulat na lumilipad sa kanyang likuran, lahat ay sumisigaw, Adventurer. Samantala, sa User Archipelago Palace, isang palasyo na pinaliguan sa gininto ang ilaw ay lalong kumikinang sa ilalim ng araw. Tumawa si Hakuna ng malakas, bumaling kay Granfell. Pumunta ka rito para maghanap ng kapayapaan at katahimikan. Ha, mukhang nagkaroon ka ng medyo magandang oras. Si Granfell ay humigop lang ng kanyang tsaa at sumagot ng mahina. Oo, si Hakuna, na nasa mataas na espiritu pa rin, ay nagtanong. Pero sabihin mo, ano ang pakiramdam na maging isang co-researcher na may isang Chief Mage? Sa pagkakita na nanatiling tahimik si Granfell, idinagdag niya ng may pahiwatig ng payo. Ito ay isang taos-pusong kilos mula sa mga senior mages. Huwag mo itong seryosohin. Si Granfell, na walang ekspresyon ng mukha, hawak pa rin ang mainit na tasa ng tsaa, ay sumagot ng kalmado. Hindi ako tumatanggap ng mga suhol, lalo na sa ilalim ng pagkukunwari ng sinseridad. Tumawa si Hakuna, nakasandal sa kanyang upuan. Kung gayon, iyan ay katulad mo. Iyan ang dahilan kung bakit kahit ang pinakamalaking kasalanan ng kasakiman ay bumabagsak sa harap mo, nagpatuloy siya. By the way, nakita mo ba ang footage mula sa Shining Guild? Malinaw na ipinapakita na natalo mo ang demonyong iyon. Sa pagkarinig nito, namutla ang mukha ni Granfell, ang kanyang katawan ay nanginginig habang nagtanong siya, footage. Bago pa siya makakuha ng sagot, tumunog ang kanyang telepono. Sa pagtingin sa screen, ang kanyang kapatid na babae ay tumatawag. Ang pag-uusisa ni Granfell ay tumaas. Sumilip si Hoy sa tawag at naisip, tama. Nakalimutan kong sumagot sa kanyang mga mensahe. Anong nangyari? Bumaling si Granfell kay Hakuna nang may paghingi ng paumanhin. Excuse me. Ang tawag ay kumonekta. Sis. Tungkol sa, ngunit bago pa niya matapos, ang mukha ni Yerem ay lumabas sa screen na puno ng pagkadismaya, sumisigaw, sapat na. Sa pagtingin sa ekspresyon ng kanyang kapatid na babae sa screen,
naramdaman ni Granfell ang isang alon ng helplessness. Ano na ngayon? Hindi pinansin ang kanyang reaksyon, nagpatuloy si Yerem, hindi ka Sakam o ang Scarlet Sinner. Gumising ka, huling hari ng User Kingdom. Sa sandaling iyon, ang masayang mukha ni Erin ay lumabas din sa screen. Ang bata ay kumakaway ng excited. Hey, sa likod niya, ang figure ni Lune ay lumabas. Arang, tigilan mo ang pag-akyat sa kanya. Oras na para ayusin ang iyong mga pagkakamali. Ang tatlo sa tawag ay sumigaw ng sabay-sabay. Hinawakan pa ni Yerem ang telepono, inihambing ang ekspresyon ni Granfell sa kanya. Pagkatapos ng isang perpektong coordinated na kilos, tumawa si Yerem ng may tagumpay, ginagaya siya ng eksakto. Ha! Hindi napigilan ni Leonie na purihin din siya. Ang labanan mo ay kahanga-hanga. Milyon-milyong views na sa YouTube. Sa pagkarinig nito, ang mukha ni Granfell ay nagpakita ng resignation. Naalala ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae, ang telepono ay patuloy na tumutunog sa mga bulalas. Paano mo natalo ang great sin of greed ng mag-isa lang? Ayaw nang makinig pa, hinaplos ni Granfell ang kanyang daliri sa telepono at tinapos ang tawag. Inilagay niya ang telepono sa tabi. Si Hakuna, na nakahilig ang kanyang baba sa kanyang kamay, ay lumikha ng isang biglaang kalmado sa silid. Biglang ibinaba ni Granfell ang kanyang ulo, bumagsak sa pagod, at nagsalita sa isang mababa, pagod na tono kay Hakuna. Maaari mo ba akong pahintulutan na magpahinga sa isang lugar, pakiusap? Si Hakuna, na palaging masaya, ay agad na sumang-ayon. Siyempre, gusto mo ba ng isang titulo dito rin? Iniisip ko na gawin kang duke para sa iyong mga kontribusyon sa pundasyon ng kaharian, o marahil isang espesyal na pribilehiyo para sa isang rehiyon. Si Granfell, na ganap na napagod, ay sumagot. Isang kwarto lang ang sapat na. Si Hoy, na nakasaksi nito, ay bamulong ng walang magawa. Oh, para sa langit! Sa isang kahoy na bahay na matatagpuan sa kagubatan, ang sikat ng araw ay dumadaloy sa loob, pinupuno ang hangin ng sariwang hangin. Ibinukas ni Granfell ang pinto ng isang kamay, hinahayaan ang sikat ng araw na damaloy sa loob. Sa isang iglap, ang kanyang vest ay maayos na nakasabit sa closet, at nagmamadali niyang niluwagan ang kurbata sa kanyang leeg. Ang mga tiyags ay nakakalat sa sahig, nakasalansan ng walang direksyon. Bumagsak si Granfell sa kalapit na sofa, hawak pa rin ang kanyang telepono, ang mga mata ay nakatingin sa screen. Isang seryosong ekspresyon ang nakaukit sa kanyang mukha. Nakakahiya, paano ito nakakuha ng ganoong karaming views? Sa pagkakita sa mga search results na ipinapakita sa telepono, lumaki ang kanyang pagkairita. Sino ang nagbigay sa Shining Guys ng pahintulot na i-upload ang video ko? Dapat ay kasuhan ko sila para sa pag-film sa akin ng walang pahintulot. Bigla, may isang bagay na nagpahinto sa mabilis na pag-iisip ni Granfell. Sa labas, ang damo at mga puno ay nagbabadya sa sikat ng araw, ang espasyo ay tahimik. Si Granfell ay nanatiling perpektong walang galaw, nanlaki ang mga mata, sinusubukang mag-analisa. Ano, pakiramdam ko ay naramdaman ko na ito dati. Isang butil ng alikabok ang lumabas malapit sa kanyang ilong. Ang bintana ay biglang bumukas at na-realize niya na nagsuot siya ng maskara nang hindi napapansin. Ang kanyang buhok ay magulo at bamulong siya, alikabok lang ito. Si Hai ay lumabas, kinakamot ang kanyang ulo ng awkward, wala akong nilinis dito. Sa US Archipelago construction site, lahat ay mukhang sobrang busy. Sa isang pulang tolda, na binabantayan ng 2 bodyguards, ang ekspresyon ni Tamman ay sobrang tense, ang mga ugat ay nakaumbok sa kanyang mukha. Itinuro niya sa unahan gamit ang isang nanginginig na daliri. Sa panunood sa mabilis na pagbabago sa kanyang telepono, siya ay nag-alangan. Dobby, ano ito? Ano ang nangyari sa mga stocks natin? Sumigaw siya kay Chioman, na nagpapahinga ang kanyang baba ng may pag-iisip. Ang Mythology Guild, nagpapakalat na naman sila ng mga chismis na ito. Sa pagkarinig nito, nagulat si Tamman. Ano, bakit palaging ganito ang mga bastos na iyan sa atin? Simula nang sinuportahan sila ng Parliament, ganito na ang pag-uugali nila. Tinakpan ni Kilman ang kanyang bibig na malalim sa pag-iisip. Sa tingin ko ang layunin nila ay makuha ang bahagi ng mga premyo sa reconstruction bago nila tayo guluhin. Bukod pa rito, sa kanyang isip,
hindi mabilang na mga tanong ang lumabas. Simula kailan nagkaroon ng ganoong kalaking impluwensya ang Mythology Guild? Ang boses ni Tamman ay umalingaw muli mula sa maliit na tolda. Shining Guild merged with Mythology Guild. Anong klaseng headline ito? Ang titulo ay nagsasabi ng isang bagay, ngunit ang nilalaman ay nagsasabing ang Shining Guild Master Raster na si Tamman ay may damdamin para sa Mythology Guild Master Raster na si Bae Kiesel, hinahabol siya at nag-propose ng kasal. Sa sandaling iyon, isang pares ng mahabang binti ang lumapit sa pasukan ng tolda, na nakuha ang atensyon ng mga gwardya. Isang gwardya ang nagtaas ng kamay, sinusubukang harangan siya. Teka, bakit ka nandito? Mula sa loob ng tolda, ang boses ni Tamman ay umalingaw, kaya ko ring magpakalat ng mga chismis na ganito. Guildmaster Tamman despises Bae Kiesel. Bakit? Dahil sa kanyang ridiculously hairy huge butt. Habang nagsasalita siya, nag-gesture si Tamman ng galit patungo sa langit, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Bigla, si Yuzo ay lumabas mula sa wala, niyakap si Tamine. Oh my, talaga, saan mo narinig yan? Ang kanyang biglaang paglitaw ay nag-iwan sa dalawang Shining members na natigilan. Ang galit ni Tamine ay agad na nawala, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa babae sa kanyang harapan. Si Killman, na nagulat din, ay nagtuwid. Itinaas ni Wai ang isang kamay upang ayusin ang kanyang buhok, isang mapanuksong ngiti ang nasa kanyang mga labi. Alam mo ang mga bagay tungkol sa akin na hindi ko alam. Ganoon mo ako kagusto, ha? Naramdaman ni Tamman ang isang kirot ng kahihiyan, walang sinabi. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang balat. Paano? Paano ito posible? Ang mga gwardya ko ay dapat nasa labas. Sa pag-realize ng isang bagay, si Chielman ay bumaling at tumakbo patungo sa pasukan ng tolda. Hindi maaari. Ang kanyang kamay ay nagmamadaling hinayla pabalik ang pulang tela na tumatakip sa tolda. Ang tanawin sa kanyang harapan ay nag-iwan kay Chielman na natigilan sa gulat. Sa labas, tatlong gwardya ang nakahiga ng malubhang na sugatan, walang malay sa lupa. Si Chielman, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ay bumaling patungo sa loob ng tolda. Bae Kiesel, naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-atake sa aming mga miyembro? Si Yil, gayunpaman, ay winagaway ito ng may mapanlahat na tono, na nagsasabi, wala akong ginawa. Bumagsak lang sila sa kanilang sarili. Sa parehong sandali, ang kanyang mga mata ay tumalas. Mula sa kanyang tingin, isang invisible na puwersa ang tumama kay Killman, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata. Nagsimulang lumabas ang panik sa kanyang ekspresyon. Ito ang pakiramdam na ito ay pamilyar. Sa pagtingin sa mapagmataas na ngiti ni Kiesel, naisip niya, Bae Kiesel, ang top financier ng South Korea, anak ng mythology conglomerate at pinuno ng Mythology Guild. Inangat mo ang guild sa rank 41 mula sa pagiging isang minor guild. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na sinisira mo ang linya? Si Wai ay nanatiling walang galaw, ganap na hindi siya pinansin. Si Killman, na nabasa sa malamig na pawis, ang katawan ay nanginginig sa bawat pag-iisip, na-realize niya kamakailan na siya ay sinusuportahan ng Parliamentary Council. Pero paano niya ito nagawa? Mind control. Sa kabila ng panganib sa kanyang harapan, isang pakiramdam ng pagmamalaki ang lumabas kasama ang kanyang panik. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ang takot ay nananatili sa kanyang mga mata, ang mga kaisipan ay tumatakbo ng magulo. Hindi man lang dapat ito makaapekto sa isang bagong player. Kailangan kong bigyan ng babala si Namin, pero hindi ako makagalaw. Samantala, ang mukha ni Kiesel ay nagpakita ng kumpiyansa. Hindi na kailangan ng labanan. Bigla, ang larawan ng isang demonyo na may mabangis na mga mata ay lumabas. Kasabay nito, nagkagulo ang isipan ni Killman, na parang naaalala ang oras na siya'y sinapian. Ang demonyo ay agad na nagbago, kinuha ang anyo ni Chielman, na may nakakakilabot na ngiti sa labi. Ang kanyang mukha ay sinakmal ng isang kamay na may mahaba at matutulis na kuko, na iwan siyang tulala sa matinding takot. Sa labas, lumabas si Granfell. Tumayo siyang matangkad, sinuri ang mga nabagsak na gwardya. Nang makita ang sitwasyon, niluwagan niya ang kwelyo ng kanyang shirt at bumantong hininga. Parehong napatingin sina Tam at Yil sa kanya. Si Tamine, natulala pa rin, itinuro si Yil na nakalutang sa hangin ang daliri.
Pumasok si Granfell sa tolda, tinanggal ang maskara sa kanyang mukha. Isang pahiwatig ng pagkairita sa kanyang boses. Nang matapos na akong maglinis, hindi pa rin ako makapag-relax. Hindi ito matatagalan. Nang makita si Granfell na papalapit, sa wakas ay nag-react si Tamman. Hoy! Tumingin siya ng diretsyo sa nagugulat na mukha ni Aizel at sumigaw, ay, demonyo ka. Sa sandaling iyon, ang tingin ni Granfell ay tumalim na parang libu-libong talam. Direktang layunin ng kanyang kalaban. Ang video sa telepono ni Granfell ay may pamagat na, confidential na footage, Grand Scene Mission ni Hoy, in-edit mo. Tinitigan niya ang screen ng may determinasyon, bumubulong sa kanyang sarili, panahon na para itama ang iyong mga pagkakamali. Hawak ang telepono, pinanood ni Granfell muli ang footage, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Tunay na demonyo ka na natutuwa sa pag-post ng mga video para lang tikman ang kahihiyang dulot nito. Naharap dito, si Tamman ay masyadong natulala para mag-react, nanatiling nakatayo sa lugar, si Hazel sa tabi niya ay mukhang nalilito rin. Naharap sa biglaang interogasyon ni Granfell, si Tamman ay hindi makapagsalita. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang mukha habang siya'y nauuto, ako, ang video. Ano iyon? Ay iyon. Nanatiling kalmado si Granfell na hawak ang telepono, ang kanyang ekspresyon ay walang bahid ng awa kay Tamman. Ang tingin naman ni Yil ay nanatiling nakatitig kay Granfell. Isang mapagkunwaring ngiti ang bumalot sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang isipan ay puno ng tusong mga pag-iisip. Aba, tingnan mo kung sino ang nandito. Balak ko sanang kumuha ng impormasyon mula kay Shining muna, pero siya mismo ang dumating. Tila walang kamalayan sa mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya, walang pinakita si Granfell na pag-iingat. Sa tabi niya, biglang sumigaw si Tamman, ang video. Gusto lang namin ipakita sa lahat kung gaano ka Jose. Wala kaming masamang intensyon. Nang makita si Granfell na ordinaryo sa personal, ang isipan ni Hazel ay puno ng pagdududa. Tinatawag siyang liwanag ng Yusra, pero sa totoong buhay, mukha siyang ordinaryo. Natalo ba talaga niya ang Grand Scene mag-isa? Pagkatapos ay nagsalita siya kay Granfell. Hoy, sinabi mo ba na Lee Hoyle ang pangalan mo? Lumingon si Granfell sa kanyang boses, at ang isipan ni Hazel ay napuno ng banayad na paghamak. Kung gayon ang Grand Scene ay hindi pala ganoon kahanga-hanga. Lumapit siya kay Granfell, ang mga mata niya'y kumikinang sa panunukso habang siya'y nagsalita ng direkta sa kanya. Ako si Bakil. Habang nagsasalita siya, inabot ni Hazel at hinawakan ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw sa ibabaw nito ng may pagkadelikado. Siguradong narinig mo na ako, di ba? Nakita kitang kawili-wili. Sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas, ang kanyang isipan ay nagpakita ng kaunting pag-aatubili. Medyo nakaka-disappoint, pero para sa aking kapakinabangan ito, mas madali kong makukuha ang user para sa sarili ko kaysa sa dati. Bago matapos ang kanyang pag-iisip, tumadyak ang kamay ni Granfell, pinutol siya. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Si Hazel, na walang kamalayan sa nangyari, ay tulala na nakatitig sa kanyang kamay, na ngayon ay may pulang marka mula sa impact. Lumingon si Granfell ng diretsyo sa dalawang miyembro ng Shining. Nang makita si Tamman na nakatulala, tumingin siya kay Chielman. Guildmaster Nam Tamman ay tulala. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Nagulat, sumagot si Kilman. Tama, si Chielman, na halatang hindi komportable, ay humarap kay Granfell. Kamakailan, may mga maling tsismis tungkol sa iyo na kumakalat. Sabi ng ilang artikulo, binibigyan mo lang ng pribilehiyo ang mga guild na malapit sa iyo. Hindi namin kayang panoorin lang ang mga nakakasamang tsismis na ito, kaya namin i-post ang video na ito. Huminto siya, ang kanyang boses ay may bahid ng pagsisisi. Patawad, ginawa ko lang ito para linawin ang mga di pagkakaunawaan tungkol sa iyo, pero siguro hindi ko masyadong naisip ng maigi. Nang marinig ang paliwanag ni Chielman, ang mga kilay ni Granfell ay bahagyang kumunot. Pinag-krus ang kanyang mga braso, siya'y napalalim sa pag-iisip. Gayunpaman, sa pag-unawa sa magandang intensyon ni Chielman, sa wakas ay sumagot siya. Ang mga maling ulat ay naasikaso na ng Mythology Gildan. Biglang, isang matinis na boses ang sumingit. Si Hazel, na tila naka-recover na mula sa kanyang naunang kahihiyan, ay sumigaw, Lee Hoyle,
Paano mo ako tinrato ng ganoon? Sa palagay ko hindi yun maituturing na tamang pag-uugali. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang malambot na kulot na buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng intensidad. Paano ko dapat intindihin ang ginawa mong iyon? Nang marinig ang walang takot na salita ni Yale, isang malinaw na ekspresyon ng pagkairita ang lumabas sa mukha ni Granfell. Ay, alam mo pala kung ano ang pag-uugali, Baekhyuso. Ang kanyang matalas na tingin ay dumaan sa kanya. Nakikipag-usap ako kay Shining. Sino ang nagturo sa iyo na sumingit sa usapan ng iba ng ganyan? Sa puntong ito, ang buong katawan ni Yale ay naglabas ng nakamamatay na intensyon, tumangging umatras, sumagot siya, ay, sa teknikal, ikaw ang sumingit sa usapan ko kay Shining. Kasabay nito, isang pag-iisip ang bumalot sa kanyang isipan. Medyo matigas ang ulo niya, walang panalo sa logika. Ha, sige, anumang lalaki ay madaling biktima para sa sakabos na tulad ko. Ang kanyang mga mata ay unti-unting namula, puno ng isang nakatagong, masamang liwanag. Hindi nakikitang daloy ng kapangyarihan ang sumambulat mula sa kanyang mga isipan. Kahit si Lihoy ay hindi makakaresist sa aking pang-akit. Pagkatapos nito, inilagay niya ang isang kamay sa mukha ni Granfell, hinahaplos ito at nanunudyo. Hindi ba sa palagay mo? Biglang, isang notification ang lumabas sa screen. Skill activated, Celestial Nemesis. Halos agad-agad, isa pang alerto ang lumabas. Combat abilities greatly enhanced when facing a demon. Nakatitig sa impormasyon, ang mga mata ni Granfell ay nanlaki sa pagkamangha. Hindi mabilang na mga tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Celestial Nemesis, isang demonyo. Ang mga mata ni Hazel ay nagbago. Ang kanyang mga iris ay naging itim, na parang gumagapang na ahas. Ang kanyang mga kamay ay hinahaplos pa rin ang ulo ni Granfell habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga daloy ng lila na liwanag, ang kanyang tingin ay puno ng nakamamatay na intensyon. Si Granfell, na naharap sa sitwasyong ito, ay nag-isip sa kanyang sarili, pero masyadong biglaan ito. Isang malakas na sigaw ang pumutol sa kanyang mga pag-iisip. Sa labas, isang grupo ng mga tao ang nagmadali patungo sa tolda, lahat ay may hawak na kamera. Ito ang tolda ni Shining. I film nyo, kunin ang lahat. Sila'y pumasok. Nakataas ang mga kamera, nagkukulitan ng walang tigil. Mga taga-labas ba yun na miyembro ng Shining? Oh my God, si Hazel yan. Isang tao ang kumaway sa isang screen. Lahat tayo ay nasa harap mismo ng tolda ng guild ni Shining. Isa pa, na halos hindi makapagpigil sa kanyang excitement, ay sumigaw, siya iyan. Ay, wow, siya nga talaga. Ang mukha ni Hazel ay namutla sa eksena. Ha, sa likod niya, si Chielman ay ngumiti ng may kasiyahan, inaayos ang kanyang salamin. Sa wakas, nandito na siya. Si Hazel, na nahuli sa gulat, ay nagpanik. Ano, bilang tugon, iniabot ni Chielman ang kanyang gitnang daliri sa isang convoy-friendly na kilos. Ang kanyang tingin ay puno ng tuso, isang mapaglarong ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi. Hoy, maliit na Yale, akala mo ikaw lang ang pwedeng mag-manipulate ng media, ang pagbili sa lahat ng print sources ay hindi makakatulong. Binaba niya ang kanyang boses, maliit at sadyang-sadyang, patuloy niya. Mula sa bawat salita na kanyang binigkas, ang mga gutom na ekspresyon ng mga may hawak ng kamera ay lalo pang lumalabas. Sila'y nag-ingay ng sabay-sabay. Oo, Lihoy, totoo ba ito? Ang views ay lumulobo. Ano ang nangyari sa loob ng tolda ni Shining? Hindi ka panipaniwala. Walang tigil ang pagdating ng mga donasyon. Ang kanilang atensyon ay lumipat kay Hazel. Miss Hazel, bakit ka umalis sa Berserker at nakikipag-ugnayan lang sa mythology? At bakit mo target si Lihoy ngayon? Sa panunood ng eksena, si Hoy ay medyo nagulat. Ano? Ang Celestial Nemesis ay talagang na-activate. Sumulyap sa camera crew, ang mukha ni Granfell ay nagkaroon ng ekspresyon ng pagkasuklam. Si Hazel na nakatayo sa likod ay bumantong hininga lang. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang bibig at may binulong sa kanyang sarili. Nagulat sa tunog, lumingon si Granfell sa kanya. Nang makita ang kanyang tingin, bahagyang winageway ni Hazel ang kanyang buhok. Well, mukhang hindi ko na may pagpapatuloy ang usapan natin dito. Halika't pumunta tayo sa isang mas tahimik na lugar, ha? Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Granfell.
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim, intimate na ekspresyon. Lihoy, si Granfell, na pinoproseso pa rin ang bulong na kanyang narinig, ay nag-isip sandali bago sumagot ng malamig, hindi. Ang solong tugon ni Granfell ay nagpatigil sa lahat sa silid. Ang mga mata ni Yizil ay nanlaki sa pagkabigla, at isang serye ng maliliit, hindi maintindihan na tunog ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Nang marealisa ang nangyari, dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang tingin ni Granfell, na hindi natinag at matatag, ay nakatutok sa kanya. Wala akong oras para sa mga taong hindi nag-schedule ng appointment. Bumantong hininga siya ng malalim. Kung gusto mo pang magpatuloy, bumalik ka pagkatapos mong matutunan muli ang tamang pag-uugali. Ang nakapalibot na karamihan ay nagkagulo. Ano? Si Yizil ay na-reject lang. Tingnan ang mukha niya. Damn, napakaganda nito. Sila'y nagtawanan, halos hindi makapagpigil sa sarili. Si Yil, anak ng pinakamalaking conglomerate ng Korea na mythology, presidente ng Mythology Guild. Mayroon siyang mahigit 10 milyong followers sa Instagram. Siya ang pinakasikat na tao sa panahon. Anumang isuot niya, inumin, hawakan, o isuot ay nagiging trend. Sold out sa ilang minuto. Siya ang mukha ng brand ng guild. At ngayon siya ay isang buhay na alamat sa Hunter Organization ng Korea. Lahat ay humahanga sa kanya. Lahat ay gusto ang kanyang pag-aproba. Lahat ay gusto siya. Kaya bakit ang isang video na may pamagat na Baekhyun vs Lee Ho-yeol who will win ay umapaw sa mga nakakainsultong komento tungkol kay Yil? Nakatitig sa screen, sinampal ni Yel ang isang kamay sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na pagkapuot. Hindi kita patatawarin. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Bakit hindi gumana ang aking alindog kay Lee Hoy? Ang mga malupit na sumpa ay paulit-ulit na umalangaw sa madilim na silid. Hindi kita patatawarin. Hindi kita patatawarin. Hindi kita patatawarin. Lee Hoy, walang hiya ka. Paano mo ako ginawang katawa-tawa? Walang hiya. Walang hiya. Papatayin kita. Lee Hoy, Lion He Heart, Lion He Heart, Lee Hoy. Biglang, isang boses na ganap na sumubok sa kaguluhan ang pumutol sa kanyang mga labi. Itigil mo. Ang salamin sa harap niya ay nabasag at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding takot. Ang imahe sa nabasag na salamin ay nakatitig pabalik, ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula. Ang ekspresyon ng refleksyon ay puno ng matinding pagkadismaya. Manahimik ka, Baekhyun. Nagmamakaawa ka sa akin para sa tulong at ngayon gusto mong maglaro na parang ikaw ang amo ng sarili mong katawan. Isang kamay na may kuko ang lumabas mula sa refleksyon na sinamahan ng isang boses, kawawa. Gusto mo bang tulungan kita? Isang alaala ang lumabas sa isang madilim na lugar na napapalibutan ng mga nabasag na katawan. Isang nakakasuklam na figure ang nagtaas ng baba ni Yil at nagsabi, ikaw ang nagtanong sa akin. Nagtanong ka sa akin na iligtas ka. Gusto mo ng numero, di ba? Ang mukha ay lumapit, ang mga matang duguan ay nakatitig. Sinabi mong maghihiganti ka sa mga taong humahamak at kinamumuhian ka. Sinabi mong gagawin mo ang kahit ano. Sa bawat salita, ang refleksyon ni Yizil ay lumabas, tumutulo ang luha. Gayunpaman, ang boses ay nagpatuloy, ginawa ko ang lahat ng gusto mo, kaya ano ang problema ngayon? Biglang, nakatitig sa kanyang sariling refleksyon. Si Yizil ay bumulong sa kanyang sarili. Hindi ko kailanman hinanggad ito. Ang kanyang mataas na takong ay tumapak sa mga nakakalat na piraso ng baso. Ha! Hindi si Lee Hoy. Ikaw ang dapat mamatay. Ang isa pang personalidad sa loob ng kanyang katawan ay umungol sa bawat salita. Ang mga daliri ay naghahalay sa kanyang magulo na buhok. Ano ang sinasabi mo? Sino sa tingin mo ang nagdala sa iyo dito? Kahit ang ama mo ay tinatawag kang pagkakamali, bata ka. Dapat ka magpasalamat. Habang natatapos ang mga salita, isang piraso ng baso ang tumama pasulong. Si Lysel, na kumikilos sa kanyang sarili, ay itinulak ito sa kanyang leeg. Bumulwak ang dugo, kumalat sa sahig. Ang isa pang personalidad ay patuloy na nagtanong. Ha! Ang katawan ko ay gumalaw sa sarili, Baekhyun. Paano? Paano siya nabaliw? Sinasaksak ang sarili niyang leeg. Nag-iisip ng mabilis, ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang hawakan ang palso na nababalutan ng sariwang dugo. Baliw ka ba, Baekhyun? Nagtatangka ka bang lumaban?
Pinanood niya ang nanginginig na kamay, ang piraso ng baso ay nananatiling mapanganib na malapit sa leeg, at isang pahiwatig ng takot ang bumalot sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman ang iyong mga limitasyon. Ngayon lang ay halos. Ang kanyang mga salita ay naputol habang nag-realize siya. Si Yuzo ay natulala sandali. Maaari, ba? Tinapakan niya ang kanyang paa ng malakas sa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng nalilitong pagtatanong. Tinutokso mo ba ako? Bake Yuzo, bakit? Ano pa ang kulang? Binigyan kita ng yaman at kasikatan. Binigyan kita ng lahat ng gusto mo. Ginawa ko ito upang walang sinuman ang makakabagsak sa iyo muli. Nakatayo ng tahimik sa gitna ng nababalutan ng dugo na silid, ang isa pang personalidad sa loob ng kanyang katawan ay sinubukan magsalita. Biglang, ang tunay na sarili ni Yuzo ay lumabas. Ginawa ko ito. Ang mga mata ng isa pang personalidad ay kumislap sa takot. Bakit? Si Yoel ay nanatiling kalmado, gamit ang kanyang kamay upang pilit na itulak palayo ang mga kamay na may hawak ng baso. Lahat ng ginagawa mo, maaari kong angkinin para sa sarili ko. Dahil ako ang anak ng presidente ng Mythology Guild. Kaya ka natatakot. Hindi mahalaga kung sinapian mo ang iba. Pero alam mong wala ka nang wala ako. Dahil natatakot kang mag-isa. Ang isa pang personalidad ay nagpanik. Masyado itong mapanganib. Marami akong nawalang dugo. Nawawalan ako ng lakas. Sumigaw siya, ano ang sinasabi mo? Huminto ka. Sa ganitong rate, mamamatay tayo. Ang kanyang mga sigaw ay umalangaw sa silid. Si Yuzo ay agad na itinulak ang piraso ng baso na nasa kanyang leeg sa kanyang tiyan. Dugo ay bumulwak saan man. Siya'y sumigaw ng baliw, pero hindi ako. Ang imahe ng kanyang kamay sa mukha ni Granfell ay biglang kumislap sa kanyang isipan. Tiningnan siya ng diretso, at ang mga mata ni Yuzo ay nanlaki. Sa tingin ni Granfell, isang babaeng figure ang makikita. Ang alaala ni Asilio na nanunukso sa kanya, nakatayo sa likod ng kanyang iba pang personalidad, ay lumabas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki na parang bigla niyang napagtanto, nakita niya ang tunay kong sarili. Nakita niya ako, hindi ang iba pang persona. Ang alaala ay nag-replay. Si Granfell ay tumalikod, umabot patungo sa tunay na sarili ni Yale, Kamakaway, Colum, Bakil. Bumalik sa realidad, ang iba pang persona ni Yale ay hinawakan ng sugat sa kanyang leeg, isang pangalan ang tumatakbo sa kanyang isipan. Lionheart, mamamatay ako. Hindi ito maaari. Kailangan kong maghayganti kay Lihoy. Siya'y tumayo ng may kahirapan, hinawakan ng doorknob gamit ang kanyang duguan na kamay, ang kanyang isipan ay naglalaban-laban. Bakit ang mga tao ay napakahina? Hindi ako makapagpagaling. Wala akong sapat na lakas. Kailangan kong sumipsip ng isang bagay. Anuman, itinulak ni Yale ang pinto at lumabas, kasama ang isang gwardyang bodyguard. Nang makita ang kanyang estado na nababalutan ng dugo, nagpanik siya. Mistress, ang dugo mo. Sandali, kailangan kitang dalhin sa ospital. Bago siya matapos magsalita, isang anino ang lumabas sa dingding na nagpapakita ng isang demonyo na gumagalaw patungo sa gwardya. Samantala, sa kahoy na bahay mula kanina sa umaga, ang lahat ay tahimik. Si Granfell ay may hawak na mainit na tasa ng tsaa nang biglang lumabas ang system screen. Heaven's Nemesis skill activated. Siya'y bahagyang kumaibot. Ito. Ang kanyang matalas na tingin ay dumaan sa gilid. Damn it, nagtatago dito sa ganitong oras ng walang pahintulot. Talagang kasing bastos ka nga ng sinasabi ng mga chismis. Nanatiling nakaupo sa kanyang upuan, marahang inilagay ni Granfell ang tasa ng tsaa sa mesa sa harap niya. Pumasok ka, demonyo. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay bahagyang nagbago, isang sulok ng kanyang bibig ang tumaas. Hindi ikaw ang bisita na inaasahan ko, ngunit tatrituhan pa rin kita ng may kabaitan. Ang tasa ng tsaa ay naglabas ng init, na may banayad na, malambot na amoy sa hangin. Isang payat na kamay ang humawak nito ng may elegansa, boses na kalmado. Pumasok ka, demonyo. Ang tingin ni Granfell ay matalas at malamig. Kahit na hindi ikaw ang bisita na. Inaasahan ko, tatrituhan pa rin kita ng may kabaitan. Si Hoy, na unti-unting nawawala sa background, ay kinailangang lumunok ng malalim, ang kanyang mga mata ay lumilipat palayo. Siya'y sumandal malapit sa pinto, naglabas ng isang nakakaginhawang hininga, pakiramdam na parang siya'y pinalaya mula sa isang bilangguan. Mabuti,
Kahit ang mga demonyo ay kailangan matulog sa oras. Ha! Sa bintana sa ilalim ng buwan, lumabas si Yassel. Ang mga braso ay nakakross ng casual, nakasandal sa dingding, ang kanyang tono ay hindi mabigat o magaan. Mas matalas ka sa aking inaakala. Hoy! Ang puso ni Hoy ay lumaktaw at hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang mga mata ay nanlaki sa takot. Sa bintana, mukha siyang takot na maliit na pusa. Si Granfell, walang pagbabago sa ekspresyon, ay bahagyang lumingon ang kanyang ulo, boses na mababa at nagbabanta, ang pagpasok sa silid ng iba sa pamamagitan ng bintana sa gabi. Iyan ba ang ideya mo ng moralidad? Si Hay ay nakaramdam ng swerte. Kung hindi dahil kay Granfell, hindi siya mabubuhay ngayon. Si Hill ay bumaba sa sahig, lumalapit ng may casual ngunit mapanghamon na poster. Isang pahiwatig ng sarcasmo sa kanyang tindig. Ay, moralidad, ha? Nagel lecture ka ba sa akin tungkol sa pagiging disente ng tao? Ang kanyang aura ay lalong naging nakamamatay, ang mga daliri ay marahang hinahawakan ng kanyang manipis na labi, isang nakakabighani na ngiti ang bumalot sa kanila. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa demonyong kabaliwan, ang kanyang boses ay ligaw. Pero ano ang dapat kong gawin ngayon? Mukhang nakalimutan ko. Sa isipan ni Hoy, hindi ko na ma-detect ang nakaraang sarili ni Weisel sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang pagdududa ni Granfell ay pumasok. Ano ang nangyari? Na-oversleep ba siya ulit? Wala akong nakikitang Yassel. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na pula na parang dugo, mukha na mapanukso, ang mga labi ay bahagyang gumagalaw. Ano ang sinasabi mo? Nandito ako. Ang mga mata ni Hoy ay nanlaki, puno ng pag-aalala. Patay na ba siya? Bigla ba siyang kumuha ng kutsilyo at sinaksak ang sarili? Siguro nag-shock siya. Kung gayon hindi ako makakaramdam ng anumang life force. Tinakpan ni Liesel ang kalahati ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman, ang kabaliwan ay hindi maitago. Well, kung gayon ano pa ang magagawa ko? Siya'y ngumiti ng may pang-insulto. Sleepy little fool. Akala niya ba na ganoon siya kahalaga? Ang mukha ni Hay ay naliligo sa pawis. Patay na si Hill. Bakit biglaan? Isinara niya ang distansya. Gusto mong marinig ang isang biro. Si Hill ay nakatayo malapit kay Granfell, isang ulo na mas mababa. Ang mga braso ay nakakross ng bahagya sa kanyang dibdib, ang boses ay puno ng sarkasmo. Kasalanan mo kung bakit siya namatay. Ang kanyang mga pupil ay pula, ang mga mata ay kumikinang sa isang mahabang mapanghamak ng ngiti. Patuloy siyang nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa kung paano ikaw lang ang nakakita sa kanya sa ganoong paraan. Isang anino ng mahabang buhok ang nakapatong sa ulo ni Granfell. Sa likod nito, ang ekspresyon ni Yassel ay isang halo ng pagkabigla at isang bagay na hindi mailarawan, na parang bumubulong sa kanyang tainga. Siya ang anak ng mistress ng presidente ng Mythology Guild. Siya ay itinulak sa harapan ng pampublikong opinyon. Ang kanyang balita ay sumabog ng walang tigil. Ang mga alon ng pampublikong opinyon ay naghiwalay sa mga paksayon, nag-umpisa ng matinding online na debate. Isang mabilis na alaala ang lumabas, isang babae na lumuhad ng marahan, hinahaplos ang ulo ng isang maliit na batang babae. Ang mga artikulong iyon ay inilathala ng si Hill ay 8 taong gulang pa lamang. Ang batang babae, inosente at nagniningning, ngayon ay lumiit sa ilalim ng mga malupit na post, panunukso at mapanuri na mga mata. Kahit walang aksyon, ang kanyang mukha ay kumalat ng hindi makontrol sa internet. Sa paaralan, siya'y hinaharas. Sa bahay, tinawag siya ng mga kapitbahay na basura. Sa wakas, nang bumagsak sa depresyon ang kanyang ina, sa wakas ay umaksyon ang kanyang ama, may hawak na maingat na inihandang tumpok ng mga script sa isang press conference. Kahit na siya ay isang aksidente, hindi ko siya maaaring iwanan na nag-iisa. Kaya, palalakihin ko ang batang babaeng ito. Siya'y tumawa ng baliw sa harap ni Granfell. Ang boses ni Liesel ay tumaas ng mas mataas. At kaya, ilang taon pagkatapos, nang siya'y magising bilang isang player, ang ama na iyon ay pinatakbo siya ng walang tigil upang sakupin ang mga cracks. Hindi mahalaga kung siya'y mabubuhay o mamamatay, siya'y sumunod pa rin. Bakit? Dahil gusto niya ang pagkilala ng kanyang ama. Isang larawan ang lumabas. Si Mr. Duong ay bahagyang ngumingiti na nakatayo malapit kay Liesel na masayang nakangiti. Kinikilala kanya bilang isang anak na dapat ipagmalaki. Hayaan mo akong ipakilala ka sa mga taong minsan ay binaliwala at itinapon ako, ang anak ng pang-aabuso.
Ang galit na sigaw ni Yields ay umalangaw-ngaw. Magiging mapagmataas ako sa paghihiganti sa lahat ng mga pumatay sa aking ina. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng pagkabaluktot. Siya'y lumapit kay Granfell, boses na mababa ngunit may kahulugan. Pero sa huli, wala siyang ginawa. Patuloy siya ng makeup Ethan. Hindi ako makapaniwala na sinabi niya na gagawin niyang magbayad ang mga ito. Napakawalang kwenta, di ba? Napakawalang isip. At sa huli, lahat sila ay namatay ng walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, ang galit ni Granfell ay sa wakas ay sumiklab. Isang hamak na demonyo na tulad mo ay nangangahas na makipag-usap sa akin. Napakayabang. Biglang, isang system notification ang lumabas. Claire Lihoy has taken notice of you. Your mental strength is very low. Ang takot ay bumalat sa kanya. Siya'y nagsimulang manginig, pawis ang tumulo sa kanyang mukha. Pero paano? Bakit ang pressure na ito? Paano ang isang tao lang? Ang sistema ay nagbabala muli. You are experiencing extreme fear. Sensing something was off, ang anino ni Granfell ay lumitaw sa ibabaw niya. Ang kanyang malalim na boses ay umalangaw-ngaw. Umalis ka. Hindi ako nakikipag-usap sa mga walang modo na nilalang na tulad mo. Naramdaman ni Poy ang nakamamatay na aura na nagmumula kay Granfell sa naninigas na pagkabigla. Ha? Ano ito? Nagsimula ba ang isang exorcism ritual? Kakaiba, at walang altar o anuman. Ang nakapalibot na espasyo ay nagbago. Si Hoy ay natagpuan ang sarili sa loob ng isang kastilyo, nakita ang isang batang marangal na lalaki, marahil ay si Granfell. Ang ngiti ng batang lalaki ay dalisay at nagniningning. Napagtanto ni Hoy na ito. Ito ang subconscious world ni Granfell. Biglang, siya'y bumagsak, hinawakan ang kanyang dibdib, ang mukha ay baluktot sa sakit. Ano ang nangyayari? Ang puso ko. Nararamdaman ko na parang may pumipiga nito. Ang subconscious ni Granfell ay nagbago muli. Siya ngayon ay lumabas na matangkad, ang gusali sa paligid niya ay nababalutan ng anino. Lumapit sa pangunahing bulwagan, nakita ni Hoy ang isang nakakakilabot na eksena. Isang magulo na tumpok ng mga bangkay, dugo na kumalat saan man. Si Hoy ay nanatiling nakatayo. Ito ba ay isang trick niya? Walang alaala. Ito ang mga nakaraang emosyon ni Granfell. Dahil nakasama ko na siya, mararamdaman ko ang mga ito na parang akin. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, nagpa siya akong lipulin ang lahat ng mga demonyo sa buong buhay ko. Sa labas, ang katawan ni Granfell ay tila hindi makontrol, ang kanyang galit ay nararamdaman. Ang mga pupil ni Weasel ay nanlaki sa pagkabigla at takot. Paano nang ahas ang isang demonyo na insultuhan ang kadakilaan ng sangkatauhan? Ang enerhiya ay sumambulat ng malakas mula sa mga kamay ni Granfell. Hindi niya kailanman nawala ang kanyang pagmamataas, sa kabila ng iyong mga nakakasuklam na plano, at nang ahas ka na tuksuhin ang kanyang sakripisyo na inilaan upang bigyan puri ang kanyang tiwala. Daan-daang mga espada na puno ng liwanag na ginagabayan ng kapangyarihan ni Granfell ay nagdirekta sa kanya. Si Yale ay nanginginig. Paano ko maaaring harapin ang isang tulad niya? Ang boses ni Granfell ay tumama ng matalim, para sa iyong walang isip na kasalanan. Siya'y bumagsak sa kanyang mga tuhod, nanginginig ng husto. Aakuin ko ang walang utang na loob na kasalanan na ito gamit ang aking buhay. Sa paghahatid ng hatol na iyon, ang kanyang galit ay nawala. Ang ritual ay naglaho, at ang malamig, hindi natinag na ekspresyon ni Granfell ay bumalik. Siya'y nagmadali pasulong. Naririnig mo ba ako, Yale? Tinulungan ni Granfell si Yale na tumayo, ang kanyang boses ay kalmado, may bahid ng paghanga. Nakita ko ang pagmamataas na iyan ng napakalinaw. Mahusay ka. Ang kanyang mukha ay nakatayo pataas, ang mga mata ay puno ng luha. Naisip ni Hoy sa kanyang sarili, ay Diyos ko, ang dami niyang pinagdaanan. Dapat siyang umuwi at magpahinga. Inabot ni Granfell ang isang kamay at nagsabi, gabi na. Umuwi ka na at umiyak. Habang nagsasalita siya, nag-reflect siya sa loob, ayos lang. Hanggat naiintindihan niya ang ibig kong sabihin, sapat na iyon, di ba? Si Yale ay nahimite, at siya'y ayaw na sinusuportahan siya. Pinapaalala niya ang kanyang sarili, tama. Sinabi niya na sinaksak niya ang sarili. Sa una, walang nakikitang sugat, pero normal lang na mahimatay. Hayaan mo na lang siyang matulog dito sa ngayon. Biglang, isang boses ang tumawag, Hoy, si Bright na nakasuot ng armor,
ay pumasok sa pinto kasama ang isang grupo ng mga sundalo, ang pagmamadali ay nakaukit sa kanyang mukha. Kami ay nagpapatrolya sa Yusra nang tila may demonyo na lumabas. Dumating kami para tingnan kung ligtas si Yu Hoyo. Si Bright ay natigil, ang mukha ay namula sa pagkakita sa kanya, yumuyuko, naglalagay ng kumot sa ibabaw ni Izel. Mabilis na humingi ng paumanhin si Jessica. Patawarin kami, hindi namin alam na nandito ang girlfriend mo. Si Granfell ay mabilis na tumugon. Mali ka, ang kanyang ekspresyon ay walang lugar para sa mga salita. Si Jessica ay tila hindi naapektuhan, nagpapatuloy. Hindi namin na-realize na malapit ka ng i-flip ang kumot para sa aksyon. Tinatabunan ko lang ang kanyang leeg, paliwanag niya. Patuloy si Jessica, pero seryoso, isang gwapong lalaki na tulad ni Hoy na walang karelasyon ay magiging kakaiba. Naisip ni Hoy. Bakit bigla nila akong inaatake sa salita? Si Inek na nakatayo sa likod ni Bright ay labis na namula at si Jessica ay pinunasan ang kanyang pawis. Anyway, sorry sa pagdisturbo sa inyo. Aalis na kami ngayon. Hindi makapagtiis, tumakbo si Inek, humihikbi. Maawa ka, napakawalang isip ni Hoy. Sina Bright at Hoy ay namutla at nagulat, sumigaw. Sandali, Inek, anong, magkasama? Si Granfell ay umupo sa upuan, ang pagod ay bumabalot sa kanya. Naramdaman ni Hoy na parang ang araw ay tumagal na sa isang siglo. Ang pangangaso sa mga major na demonyo ay mas simple pa kaysa dito. Biglang, isang system notification ang lumabas. Career mission. Ang kanyang mga kilay ay kumunot. Ha! Isa pang misyon. Sa paanuman ay nararamdaman kong may masama. Sa All Building South Korea branch, ang staff ay abala sa excitement sa bagong anunsyo. Hello, ito ay Arcana. May bagong rehiyon na darating. Ang Northern City of Frost ay naidagdag na. Ang grupo ay sumigaw sa excitement, sumisigaw kay Guo. Amazing! Ang Frost ay isa sa mga major na lungsod ng Arcana. Sa wakas, mas maraming tindahan at blacksmiths na ma-explore. Si Hoyo ay sumulyap sa pagdagsa ng mga komento. Oo, alam ko. Medyo nakahinga ako ng maluwag sa update na ito. Ang live channel ng Higan TV ay kumikinang sa excitement. Narinig niyo na ba ang tungkol sa Frost update? Sa wakas, isang major na lungsod. Maraming bagong content ang darating. Ang mga komento ay sumambulat. Isang halo ng mga reaksyon. Samantala, isang reporter ang masayang nag-anunsyo, ngayon, nag-ere ang Arcana ng breaking news. Ang Frost, ang Northern City, ay i-update. Ang mga manlalaro ay nagbuhos ng mga komento. Ito ang simula ng counter-attack ng sangkatauhan. Ang Arcana ay nagiging mas buhay pa. I-update na ngayon. Hindi na kami makapaghintay. Si Hoy ay nagbabasa ng mission notice. Nakita, ito ang pangangaso para sa masamang Demonyo King. Ang mga kuko ng krimen ng Demonyo King ay lumalabas. Ang mga huling Demonyo King Hunters ay dapat kumilos upang pigilan ang mga puwersa ng Demonyo King. Maaari bang may Demonyo King talaga sa Frost? Si Hoy, isang hamak na espiritu, ay naramdaman ang kanyang mukha na namutla, nagulat ng gusto sa mga system notifications. Siya'y bumulong sa kanyang sarili. Damn it! Isang Demonyo King sa gitna ng lungsod. Imposible. Ang Lord ay isang Demonyo King. Napakabihira niyan. Hawak ang kanyang telepono, siya'y nag-type ng mabilis. Kailangan kong bigyan ng babala ang lahat. I-post ito sa Arcana homepage o anuman. Granfell, gawin mo na ngayon. Samantala, si Granfell ay kalmadong nakaupo sa kanyang upuan, marahang iniangat ang kanyang tasa ng tsaa at sumipsab. Isang Demonyo King ang nagpapaalala sa akin kay Asan, bulong niya. Ang mga alaala ay lumabas. Isang nakasuot ng hood na figure ang minsang nagsabi, ang mga Demonyo Kings ay ang walang hanggang kaaway ng mga Demonyo Hunters. Noong mga araw na ang Arcana ay laro pa lamang, sa panahon ng Demonyo Hunting Training, ang figure ay nagdagdag ng may masamang balita, ang mga Demonyo Kings ay napakalakas. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, nagpatuloy siya, hindi lang malakas, napakalakas. At hindi mabilang ang mga ito. May sarili pa nga silang ranking system. Tahimik na nakinig si Granfell, nakaupo sa mga bato. Napakaunting hunters ang nabubuhay sa mga enkwentro kahit sa pinakamababang ranggo na Demonyo King. Biglang, inabot ng figure sa kanya ang isang makapal na notebook, ang mga color-coded na marker ay nakasilip mula sa mga gilid.
Si Granfell ay kumurap, medyo nagulat. Ang figure ay nagpatuloy, maghanda ka ng maingat. Ito ang mga pangalan ng mga Demonyo Kings na alam namin at naitala. Sa excitement, itinaas ng figure ang kanyang boses. Tandaan ito, Granfell Claude. Isang system notification ng kumislap. Learn about Demon Kings to defeat them. I will check back in 2 hours. Si Hyo ay umungol, naaalala ang aklat na iyon. Ang tagal na mula noong huli ko itong sinuri. Gumugol ako ng 10 oras sa pag-memorize ng lahat dahil patuloy akong nabibigo. Si Granfell ay huminga ng marahan, nag-reflect. Iyon ay isang makabuluhang oras na tumulong sa akin na makakuha ng mahalagang kaalaman. Ang karanasan na mayroon na ako dati, bulong ni Hoyo sa kanyang sarili. Hindi bababa sa nagbabayad ito ngayon. Tunay, ang tao ang nagpaplano at ang Diyos ang tumatawa. Ang kanyang telepono ay tumunog sa isang bagong notification, Isang komento. Hinlik niya ito upang makita ang isang komunidad na post. Maghanda ng maigi bago pumasok sa Frost. Isang Demonyo King thread ang naghihintay. Manatiling alerto para sa mga NPC. Sa ilalim ng post, ang mga komento ay sumambulat. Isang Demonyo King ang lumabas. Ano ito? Nagkaroon ng mga argumento at naisip ni Hoy ang internet. Maaari kang magbasa ng kahit ano doon. Nakatitig ng tulala, itinapon niya ang kanyang telepono sa gilid. Bahala na, tumalon siya sa kanyang kama, nag-relax. Well, ang Frost ay isang urban city. Walang malaking bagay ang mangyayari. Kahit ang isang Demonyo King ay hindi makakagawa ng anuman. Hindi ako makapaghintay sa bagong update. Ang mga restaurant sa Frost ay mukhang kamangha-mangha rin. Siguro magpapadala ako ng isang tao para tingnan ito. Sa kabilang dako ng silid, si Granfell ay nakaupo pa rin sa mapagnilay-nilay na katahimikan, sumisipsip ng tsaa. Pinag-cross ni Hoy ang kanyang mga binti at inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo. Dapat ko munang tingnan ang mga item na in-order ko mula sa Mage Tower. Sandali, ang mga custom na item mula sa Mage Tower ay mahal, pero ayos lang. Gabi na rin naman. Dapat na akong matulog. Biglang, ang pagkabigo ay tumama. Hindi, nakakatawa ito. Ang tanga na post na iyon ay nagpapagising sa akin. Siya'y tumagilid ng walang tigil. Bakit kailangan nilang maging bastos? Sa sandaling iyon, isang maliit na ibon ang lumapit kay Granfell. Siya'y kumurap sa pagkabigla. Isang maliit na cute na ibon na may ganoong pagkasungit na mukha. Delivery mula sa Mage Tower. Ikaw si Hoy, di ba? Heto, ibinigay ng ibon ang pakete, bumubulong sa kanyang sarili. Sa panahong ito, lahat ay nag-o-order online, ginagawang mas mahirap ang trabaho ko. Column, nag-reflect si Granfell. Ang mga delivery staff ngayon ay tamad, Habang nag-iisip, binuksan niya ang pakete. Well, ito ang mga item na hiniling ko. Perpektong oras. Hindi na kailangan pumunta ng direkta sa Mage Tower. Tingnan natin kung ano ang ginawa nila. Isang singsing na may nakalagay na malinaw na berdeng gemstone ang nakalagay sa isang misla na kahon. Isang notification ang lumabas. Pure emerald ring crafted using a one-of-a-kind method. Maximizes the effects of the emerald. Perfect. No other conditions. Just being attacked will automatically restore your vitality. Tulad ng inaasahan, ang Mage Tower ay gumawa ng isang pambihirang item. Si Hoy ay nag-alala, pawis ang tumutulo sa kanyang noo habang kinakagat niya ang kanyang mga kuko. Dapat ay napakamahal nito, di ba? Ang mga healing item na may katulad na epekto ay nagkakahalaga na ng bilyon o anuman. Magkano ang bayad para sa isang custom order? Kailangan ko munang tingnan ang balanse ng account ko. Siya'y lumingon upang suriin ang natitirang item. Maingat na kinuha ni Granfell ito. Isang obra maestra, ang Dragon Scale Handkerchief, na pinuno ng transcendent na epekto, nalampas pa sa kanyang likas na kapangyarihan, ginawa gamit ang napakabihirang materyales, walang presyo na lampas sa pagtatansya. Ang kanyang liwanag ay nakakasilaw, na nagulat kay Hoyo nang gusto na siya'y tumalon. Si Granfell, gayunpaman, ay nanatiling nakatayo sa lugar, ganap na nabigla. Gulat ako, nakita ko ba ang salitang obra maestra? Dapat ay isang pagkakamali iyon, di ba? Obra maestra. Sa pagkakaalam ko, iyon ay isang top-tier na perpektong kalidad na item. Ang halaga nito ay hindi masusukat.
Kahit ang mga master craftsman ay magnanais na gumawa ng isang bagay na tulad nito. Ang presyo ay madaling umabot sa bilyon, marahil ay daan-daang bilyon. Naaalala ang mga salita ni Granfell, hindi ang pera ang punto. Gusto ko lang na maging epektibo ito hanggat maaari. Ang mga mata ni Hoy ay nanlaki, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang cost sheet ng mga item. Ay hindi, paano kung hindi ko kayang bayaran? Kukunin ba nila pabalik ang mga item na ito? Isa pang notification ang lumabas. Aesthetic stat unlocked. Current level low, ha? Isang unlocked stat. Ang malamig na ekspresyon ni Granfell ay nagpakita ng isang pahiwatig ng excitement. Dragon Scale Handkerchief. Ngayon ay sa iyo na. Aesthetic. Gusto ko iyon. Si Hoy ay umungol sa pagkawala ng pag-asa. Wow, talagang gusto ni Granfell ito. Ano ang gagawin? Kung ngayon, nag-scroll siya sa screen ng mga puntos ng sistema. Gagamitin ko ang lahat ng aking puntos mula sa paglilinis sa succubus na sumapi kay Yasel. Nag-iipon ako sa kanila para sa mga emerhensya, pero sa wakas, pinataas niya ang kanyang swerte. Ngayon ang natitira na lang ay umasa na gagana ito. Lumuhod si Hoy, ang mga kamay ay magkasama sa Tame Time. Pakiusap, mga swerteng Diyos, tulungan niyo ako. Si Granfell ay sumulyap, medyo nagulat. Ay, isang bagong balabal. Mukhang nagpadala si Marcelo ng regalo. Tugma ito sa panyo ng perpekto. Nasa panig natin ang swerte. Sumigaw si Hoy, hindi yun ang uri ng swerte na kailangan ko. Isa pang system notification ang kumislap muli. Ang mukha ni Granfell ay namutla, nag-aalangan. Mayroon pa bang nakabinding quest? Samantala, sa Japan sa Inazuma Headquarters, ang guild ay nasa ilalim ng galit na pag-atake. Lumipad ang mga papel sa kanya, isang sulok ang dumuklis sa kanyang marangal na mukha, nag-iwan ng isang malinaw na pulang marka. Isang matalas na boses ang sumigaw, natalo tayo ni Shining sa guild rankings. Mayroon pa bang mas nakakahihiya? Kumunat ang noo ni Inazuma na parang sinisisi ang sarili. Haji at Nazuma, sisiguraduhin kong babawi tayo pagkatapos maabot ang frost. Itinuro siya ng galit, nagpatuloy siya. Kung mabaigo ka muli, hiwain mo ang sarili mong tiyan at magpakamatay. Naiintindihan. Ang kanyang subordinate sa likod niya ay mukhang nag-aalala. Guild leader, ikaw ba? Pinutol niya sila. Ang portal sa Frost ay lumabas malapit sa Hawkeye Coast. Mabilis siyang humingi ng paumanhin. Confidential pa rin ito. Huwag sabihin sa sinuman sa labas ng Inazuma, patuloy niya. Ang gobyerno ng Hapon ay susubukan na pigilan tayo. Kailangan nating palawakin ang ating impluensya at palakasin ang ating mga relasyon sa pamamagitan ng pagsakop sa Frost. Ang kanyang subordinate ay nagpanik. I-block namin ang ibang mga manlalaro mula sa paglapit. Hindi pa nga namin alam kung ligtas ang Frost. Laban iyan sa inabot ni Inazuma, binigyan ng suntok ang dingding sa likod ng kanyang subordinate, na nag-iwan sa lalaki na namutla at ang kanyang salamin ay bumagsak sa lupa. Ang mga ugat ay lumobo. Bumulong si Inazuma. Ang Frost ay isang lungsod para sa mga panatiko, at sinamtin mula sa Shining bilang isang unang klase na baliw. Itinaas niya ang salamin ng kanyang subordinate at nagpatuloy. Natalo tayo ng Shining sa Aspera Territory at sa Yusra. Wala nang ibang pagkakataon. Dudurugin natin sila sa Frost. Ang kanyang subordinate ay nanginginig. Opo, naiintindihan. Pagkatapos ay naglabas si Inazuma ng mahigpit na mga utos. Ay summons ang lahat ng mga miyembro ng guild sa Hokkaido. At isa pa, itinuro niya ang pulang marka sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay mababa ngunit nakakakilabot. Analyst, kung hindi mo hiwain ang sarili mong tiyan para magpakamatay para sa akin, bantayan mo ang buhay mo. Ang lahat ay mag-aakto ng normal dahil hindi sila responsable para dito. Ang subordinate, bagaman hindi na nahihimatay, ay nanginginig pa rin sa takot. Tandaan ko, sir, mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono at nag-type ng isang mensahe. Ang Frost ay lumabas malapit sa Hokkaido. Ang sagot ay dumating kaagad, salamat. Magpapadala kami ng pondo pagkatapos ng pag-verify. Kailan ka babalik upang tulungan ako? Sa daungan, may isang tumakbo upang mag-report. Nakarinig kami ng balita mula sa Inazuma. I-post ang update kaagad at umalis. Saan? Ang mensahero ay mabilis na naglabas ng isang laptop at nag-post, Hokkaido, kumilos ng mabilis.
Sigurado akong nagpadala rin siya sa iba. Breaking news mula sa memes. Ang Frost Portal ay lumabas sa hall. May mga halimaw na nakita malapit sa Hokkaido coastline. Kumilos tayo, patungo sa airport. Sa ibang lugar, sina Dimitri at mga kasama ay nakatanggap ng alerto. Locks, may tawag kami mula sa analyst. Nakuha ko, dali, aalis na kami kaagad. Ang Shining Guild ay nagtipon ng maingay. Malamig ka hanggang mamatay kung swimwear lang ang dinala mo. Bobo ka ba? Magdadala tayo ng snow gear. Baliw ka, overreacting ka. Lahat ng mga miyembro ay nagtipon sa Hokkaido. Sa ilalim ng mga komento, so cute today. Paano si Boss Hoyal? Balbas sa ilong today. Sa Frost, ang Northern City, isang sentro para sa mga panatikong manlalaro, at ang pangunahing base ng Arcana, pinanatili pa rin ito ang pakiramdam ng isang laro. NPC Blacksmiths, iba't ibang tindahan, isang tunay na sentrong lungsod. Hindi nakapagtataka na ang lahat ay nasa sabik, na tinatawag itong panimulang punto para sa pagbabalik ng sangkatauhan kung ang lungsod ay gumagana pa rin tulad ng sa laro. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga manlalaro. Samantala, sa Hokkaido, isang grupo ang bumagsak sa snow patungo sa Frost Portal. Sa pagiging puno ng nakamamatay na intensyon, may dalang malaking espada sa likod. Sumigaw siya sa mga nasa likod niya, "Ha? Ano ba? Nabaliw na ba kayo? Anong nangyayari, Tan?" Isang grupo ng mga armadong sundalo ang sumugod pasulong upang harangin siya. Sumigaw siya ng bahagyang nagpanik. "Ang pinsan ko ay humihingi ng mga pasaporte. Hindi ko kailanman kailangan ng isa mula nang maging manlalaro." Lumapit si Chelman, winuwagayway ang kanyang mga kamay. "Dapat ay may pagkakamali. Hello, ako si Namchi Elman." Isang sundalo ang pumutol sa kanya. Paumanhin, ngunit ang pagpasok ay nangangailangan ng pasaporte. Siya ay mukhang tulala. "Ha?" Ang mga armadong sundalo ay bumuo ng isang linya. Si Tamman ay umalangaw-ngaw. Wala silang intensyon na papasukin ng sinuman. Hinaharangan lang nila ang lahat. Sa gitna ng kagubatan na nababalutan ng nyebe, hindi lang sila. Lahat ay hinaharangan. Sa itaas, ang ilang tao ay nagski sa mga dalasding. Si Inazuma at ang kanyang grupo ay sumugod pasulong, siya'y nagudyok, "Dali, walang oras. Kailangan nating maabot ito sa loob ng 10 minuto." Nakikita ko ang Frost Portal sa unahan. Pawis ang dumadaloy. Si Inazuma ay mayroon pa ring matagumpay na ngiti sa wakas. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos tumigil, siya at ang kanyang grupo ay natigil. Ang mga mukha ay nawala ng kulay sa tanawin sa harap nila. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.